Hello! Good morning, good afternoon, good evening everyone. Welcome to Mouse Kiss Channel, ang channel kung saan nagchichismisan tayo all about personal finance and mental health awareness. Okay, so dati, nung nakaraan, usually more on personal finance tayo. But right now, I would like to tackle something about mental health awareness. Kasi alam kong marami sa atin ang nakakaramdam ng ganito. Hindi man nakakaramdam or ikaw yung nagtataka kung bakit ginagawa sa iyo ito. And that would be, bakit ka nga ba natitrigger sa mga taong walang ginagawa naman sa iyo pero nabubwisit ka talaga sa kanila, naiinis ka sa kanila for some reason. Or if you are on the other hand, the receiving end, alam mo sa sarili mo na wala ka namang ginagawa sa kanila at meron kang sariling buhay, ay kinaiinisan ka nila, pinagchichismisan ka nila, or may pag-judge na ginagawa sa iyo. Alright? So, yeah, may psychology behind that one. Disclaimer lang, may mga tao naman talaga na masasama ang ugali na nakakabwisit talaga kaya ka naiinis sa kanila. So may gano'n na, hindi ko sinasabing walang gano'n na lahat ng tao ay walang ginagawa sa iyo pero nagagalit ka pa rin. So meron akong mga discussion regarding that one, yung mga narcissist, manipulator, so yung mga dark triad. Yung dark triad personality, probably on my next vlogs dun ko siya itatackle. Okay, so bakit ko alam tong mga ganito? Dahil empath ako. Lately ko na lang din na-realize siya around 5 years ago or 6 years ago nung nababasa ko na yung mga books and articles and nakakapanood na ako ng video sa YouTube. Malaking tulong yon. At nakaka-relate ako dun sa mga empath. Yan, empath. So, yun, meron din akong video regarding or my discussion with being an empath. So, sa video natin ngayon, sasagutin ko, probably medyo bibigyan ko kayo ng enlightenment kung bakit may mga tao or ba ikaw mismo, palagay natin ikaw mismo, nakakaramdam ka ng something dun sa tao na alam mo naman sa sarili mo na walang ginagawang masama directly sa'yo. Naiinis ka kasi mayabang, nayayabangan ka sa kanya, naaarogantihan ka sa kanya, nababastusan ka sa kanya or something like that, ng pag iba namang tao ang tumingin, hindi naman, wala namang masama dun sa taong yon. Probably because meron kang nakikita sa kanya na bagay na hindi mo magawa or hindi mo makuha sa sarili mo na tinatawag nating mga shadow. Alright? So yung mga shadow kasi na yon na nakatago yan sa loob natin. Probably nung bata ka, sinabihan ka na wag kang masyadong mag-express sa sarili mo. And then, may dadating na tao na expressive, confident siya sa sinasabi niya or ginagawa niya na ikaw hindi mo magawa. Kasi mula pa noon, hindi mo siya magawa dahil napipigilan ka or may bagay na nung lumalaki ka, ay naturuan ka na hindi dapat ganun. Naintindihan mo? So, something na kailangan makita mo sa loob mo muna. Kung bakit ba ako natitrigger sa taong to? Well, actually, we have two personalities kasi. So, ito, natutunan ko lang siya sa pagbabasa sa psychologist or psychiatrist ba siya? Carl Jung. Okay? Si Carl Jung. Na meron tayong dalawang personality. Yung personality na pinapakita natin sa madlang people dahil yun yung perceived as tama, at yung personality natin na ganun talaga tayo. Okay? So malamang yung mga bagay na nakikita natin dun sa taong yun, with all honesty, minsan nga yung taong kinaiinisan mo or kinaiinisan ng tao, or kung ikaw man yung taong kinaiinisan, hindi naman yung mas maganda ka, mas mayaman ka, mas matalino ka, ang kinaiinisan usually sa'yo eh. Minsan pa nga yung mga tao na mas mayaman sa'yo or mas okay, feeling mo okay naman sila, yun pa yung mas naiinggit sa'yo, mas ginajudge ka. Kasi sila yung mga tao
na ang nakikita sa'yo or nakikita mo dun sa tao na wala ka, probably yung aura. Ang mga mahihirap talaga makuha is yung aura, confidence, yung genuine na kabaitan. Na minsan hindi naman talaga ikaw ganun, di ba? Kaso nakikita mo sa kanya na bakit siya ganun, bakit siya walang effort, di ba? Walang effort na nakakapagpakita siya, nagugustuhan siya ng ibang tao. Pero ako, na umi-effort na, marami na akong ginagawa para magustuhan ako ng ibang tao is hindi pa rin ako gusto. Something like that. So, kapag nakakaramdam ka ng ganito, ang tawag dito ay projection. Alright? Pinoproject mo lahat ng mga disgust mo sa sarili mo na hindi mo magawa. Bakit hindi ko magawa yun na nagagawa niya? Example would be, chinismis mo na si ate kasi lagi siyang nagme-makeup. Lagi siyang, kahit may asawa na siya, kahit may anak na siya, na nabubwisit ka sa kanya. Kasi probably ikaw, hindi mo kasi magawa on your own. Diba? Dahil for some reason, yun yung shadow mo na ibinaon mo na. Na sa loob mo, dapat hindi ako nag-aayos. Dapat hindi ganito, hindi ganyan. Kasi sabi ni ganito. Kasi sabi ganyan. Kaya nababwisit ka tuloy doon sa tao kung bakit siya nagagawa niya. Ang sabi sa'yo is dapat makisama ka. Yan. Dapat makisama ka sa lahat ng tao. Kaya kahit na anong ginagawa sa'yo ng ibang tao, ikaw, tanggap ka na ng tanggap. Pero sa totoo, naiinis ka na. Nabubwisit ka na, ba't gani? Tapos ngayon, here comes someone na may guts na lumaban just because yung confidence niya is nag-uumapaw or talagang ganun siya. And then suddenly, nabubwisit ka sa kanya dahil hindi mo magawa yun eh. Diba? Ako, naiinis na ako sa ginagawa sa akin. Nabubwisit na ako sa ginagawa sa akin. Nananahimik ako. Kasi yun yung persona ko eh. Yun yung bagay na hindi, dapat okay lang ako. Dapat hindi ako magalit. Dapat ganito lang ako. Dapat. And then suddenly, here comes someone na ini-express niya yung sarili niya. Naintindihan niyo? So, nakakainis, diba? Yung bagay na sinusuppress mo sa sarili mo. Yung bagay na dapat, bakit hindi ko to magawa? Yan, paulit-ulit ko yun. Bakit hindi ko siya magawa? Bakit hindi ko kaya na ganito, mag-post ng something na ganito, i-express yung sarili ko, anything na hindi mo kayang gawin or hindi mo kayang i-embody o i-express, yun yung mga nagiging sa loobin mo na nakakapagpa-trigger sa'yo para mainis dun sa certain na tao na yun, bakit siya nagagawa. If you are on the receiving end naman, nagtataka ka, bakit kaya siya inis na inis? Ba't kaya sila inis na inis sa akin? Nag-present lang naman ako. Diba? Sasabihan ka na, mayabang yan. Or masyadong mataas yung tingin niya sa sarili niya. When in fact, ikaw, in-express mo lang naman yung sarili mo. Again, don't take me wrong, dahil meron naman talagang maaskad na tao, mayayabang na tao. Pero, for me kasi, as someone na naiintindihan tong mga bagay na to, well, minsan, talaga nakakabwisit din at malaban din talaga ako pag may mga ganyan tao. Pero naiintindihan ko yun actually. Kapag may mga taong ganito na nag-trigger sa akin, at alam ko naman sa sarili ko na hindi ako yung nanguna, naiintindihan ko sila actually. Kasi may mga bagay talaga na baka pinoproject nila or may nakakanti ako on their psyche. Bilang empath, madalas sa empath yan, baka may nakakanti tayo on their psyche na nakikita nila na eto masyadong arrogante. Pero on your own, sa sarili mo, hindi ka naman ganon. So, ang mga maipapayo ko lang dun sa mga tao na kinaiinisan, na wala namang ginagawa, make sure talaga na wala ka namang ginagawa. Pero kung may ginawa ka talaga, yan, mag-reflect ka rin sa sarili mo. On the other hand, dun sa mga tao
na natitrigger, or kung ikaw yun, kung natitrigger ka at wala namang ginagawa sa yung tao, might as well check first on what is happening on your own head, on your own space, on your own heart. Provided na wala talagang ginagawa, paulit-ulit yan. Kasi ako, sa totoo lang, madalas akong may mga na-encounter ako na gano'n, no? Mayabang naman, ganyan. Pero ako wala akong medyo parang mayabang. Pero dahil nga, secured ako sa sarili ko, wala akong, or hindi naman ako perfecto. Minsan may mga ganun din naman ako na moment na natitrigger din ako. Pero tinitignan ko kasi sa loob ko na bakit kaya ako naiinis? Bakit kaya ako natitrigger? So nalalaman ko sa sarili ko, kasi sobrang successful pala niya, na bakit kaya sobrang successful ni madam or ni ate na nai-intimidate ako. So instead na ma-intimidate ako doon sa pagiging successful ni madam, ni ate, or kung sino man na nakikita ko, tinitignan ko siya as parang gusto kong matuto sa kanya. Parang gusto ko siyang kaibiganin dahil may matututunan ako sa kanya. Instead na magalit ako sa kanya, I find ways para mag-approach sa kanya at matuto from her or from him. So, imbis na mayabangan ako sa kanya, ginagamit ko yun na vehicle para malaman kung bakit kaya siya ganun, bakit kaya yung aura niya ang ganda, bakit kaya yung perception niya maganda. So, doon nagkakaroon ng positivity on your end. At imbis na negativity, na yung inis mo sa kanyang maniig, yung positivity na gusto ko matuto sa kanya, yun ang nangyayari. Kaya papasok ang magandang energy sa'yo. Okay? So, yun lang ang tingin kong bagay na dapat gawin natin. If ikaw yung nakakaramdam ng trigger, tignan mo. Ano yung dapat mong gawin? Ang tawag dun ay shadow work. Ano yung mga shadow sa loob ko, na kinimkim ko, na nakikita ko dito sa taong to, na walang ginagawa sa akin pero naiinis ako sa kanya na kailangan kong i-work things out. At kung ako naman yung nasa receiving end, ayan mo lang. Wag mo na lang intindihin as soon as possible. Not as soon as possible. As much as possible is ipagpatuloy mo lang kung ano yung meron ka, yung energy, good liwanag on your end. Kasi yan yung bagay na makakapag-enhance pa or makakapag-invite pa ng mga bagay na mas magaganda na malalaman mo or makukuha mo sa buhay. Okay? So, yeah, the moral lesson or the mental health lesson na pwede kong maibigay sa inyo is, if you are feeling negativity towards someone, and if you are feeling negativity na tingin mo is hindi naman dapat, you have to check first on your end. Ano ba yung dahilan? Bakit ako naiinis dito sa taong to? Baka merong kulang sa akin. Or baka meron dapat ako muna yung mag-ayos sa sarili ko. Bago ko sila husgahan, bago ko sila pagchismisan, bago ko sabihin sila ang may problema at hindi ako. At kung ako naman yung receiving end, love and light lang tayo, mga kaibigan. Okay? So, yeah, I think that's it for me. Thank you very much for listening. And if you are not yet subscribed to my channel, please do subscribe to my channel. And I will discuss things about personal finance and mental health mental health awareness. I also have my Facebook page, and that would be this one. Okay, so on personal finance by Mauski, and I will tackle things na tingin ko ay makakatulong sa inyo. Please also comment down below if you have any suggestions, comments, or whatsoever, and I will be much willing to discuss all about that. Alright? See you next vlog. Bye-bye!